531. Haha, sobra ka sa sarili mo. Walang pag-aalinlangan. Kumuha si Dustin ng isang magic herb at itinulak iyon. Kanyang bibig. Nilunok ito sa isang lagok. Kumalat ang init sa buong katawan niya nang agad na nanambalik ang gamot. Ang kanyang lakas hanggang sa rurok nito. Nang matiyak niyang gumaling na siya, nilaslas niya ang kanyang maliit na lila. Espada ulit, nakasisilaw na mga guhit ng lilang espadang ningning na naglalaman. Walang katapusang magulong sword intent ang pumutok sa kanyang solong hampas. Ang malamig na liwanag ang nagpapaliwanag sa kawalan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Habang ang kanyang espada ay tumawid sa kalangitan. Ito ay lubhang nakakatakot. Lahat ng makapangyarihang magsasaka sa 3,000 malaki at maliit. Lumingon ang universes kay Dustin. Kitang-kita sa mukha nilang lahat ang pagkagulat. Tingnan mo, maaring lumaban si Dustin sa isang medium grade na banal na Diyos. Ibig sabihin pareho silang makapangyarihan. Kung tungkol sa vital energy, nasa divine realm lang siya. Paano niya ito ginagawa? Ito ay hindi totoo. Ang mga tanong ay lumipad sa hangin habang tinitingnan nila ang sitwasyon. Ganap na pagkabigla, ang bastos na iyon ay naging napakalakas. Nagalit ang ilan sa mga kaaway ni Dustin. Tulad ng pinuno ng Underworld, ang pinuno ng Space Sect, at ang pinuno ng Mo Clan sa Hunting Cosmos. Ang kalituhan at inggit ay nagdigma sa kanilang mga puso habang sila ay nanunood. Lumaban si Dustin. Nakakamangha. Ang lakas talaga ni Dustin. Maliwanag na kagalakan ang makikita sa mga mukha ng mga Diyos ng liwanag. Lalo na, Peterson at Morphe. Baka sa kanilang mga mukha ang pananibik sa kabila ng kanilang pagkagulat. Patayin siya. Gamit ang triple avatar skill. Nagpatawag si Dustin ng 2 avatar. Sa tabi niya. Pagkatapos, pinakawalan niya ang 21 Diyos at 3 makalangit na mga dragon sa kanyang katawan. Swoop, swoop, swoop. Lahat ng 3 Dustin ay kumilos sa isang kahanga-hangang bilis at maging ang kanilang anino ay nakasisilaw sa pagtingin. Dustin, go to hell. Isang dagandong ang lumabas sa lalamunan ni Colby habang winuwagayway niya ang kanyang kamay. 8. Ang Nether Pictures for the 7 Heaven ay lumipad patungo sa langit. Na sumasakop, ang langit ay parang 8 maitim na ulap na patuloy na lumakiat. Ay naka-embed na may dark runes. Sa orihinal, mayroong 9 na Nether Pictures para sa paglinlang sa langit. Ngunit, nahulog ang isa sa kanila ni Dustin. Gayunpaman, ang pinagsamang kapangyarihan ng ang natitirang 8 ay nakakatakot pa rin at hindi dapat. Minamaliit. Boom! Makapal na itim na ambon at sumugod patungo kay Dustin. Kabaong ay isa pang hindi kapani-pani walang makapangyarihang mahika. Pumalakpak. At si Dustin ay hindi makita mula sa loob ng itim na ambon. Tanging ang alingaw-ngaw ng kanilang mga dagandong. Kulog na hamampe sa kanilang mga nanunood. Napakagaling. Mula sa labanan, sure-sure silang pabalik. Nakatayo malayo sa labanan. Apektado pa rin sila ng banal na kaharian. Tahimik na nakakalat pa sa malayo. Lalong tumitindi ang labanan sa loob ng itim na ambon. Habang tumatagal ang laban niya kay Colby. Kung paano niya ito pinaikot. Si Colby ay hindi lamang nagkaroon ng malaking kapangyarihan. Mahusay din siya sa lahat ng uri ng lihim na kasanayan ng tungkol sa kumukulong nether mist na nilikha ni Colby. Isa itong magic array ng ang underworld na maaaring ganap na palibutan. Ito ba ay lubos na naghihigpit sa kanyang kalayaang kumilos? Pinayagan nito, at nararamdaman niya ang nag-aapoy na titig ng maraming pares ng mga mata. Na lumalaki, ang takot na bumabalot sa kanyang mga ugat. Bang! Tumama ang palad ni Colby kay Dustin at itinulak ito palayo. Mga piraso ng katawan ni Dustin. Haha! Bastard! Mapahamak ka! Espiritual na kaluluwa. Kahit na ang 8 nether pictures para sa Deceiving Heaven. Pinalibutan si Dustin sa lahat ng panig. Sinusubukang durugan ang kanyang malaki. Pupunta na rin si Dustin. Sa wakas,
At ang mga taong lihim na napupuot sa kanya ay masayang pinanood ang eksena mula sa ang 3,000 malaki at maliit na universo. Naiwan ang masayang tawa. Ang kanilang mga labisa. Parang siya. Bilang isa. Ginamit nilang lahat ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Nagmamadali. Nagmamadali. Gusto mo bang lumaban bilang A? Ang sunog sa kunahayop. Step forward at tumigil. Mula sa ilalim ng mundo ay tinitigan ang mga Diyos ng liwanag. Sandali na na-activate ni Dustin ang reincarnation. Ginawa niya. Nawala siya sa harap nila. Ano? Kanyang espiritual na kahulugan. Colby natagpuan na ang parehong Dustin's espiritual. Walang duda na si Dustin. Imposible yan. Pangkulay sa kanya. Phoenix Nirvana skill ta. Mga kayamanan at mga magic pill. Pinalamanan ang mga ito sa kanyang bibig. Sa mga ito sa Fallen Divine Valley. Sila ay hindi maikakailang maganda ang epekto. Mata. Si Dustin ay ganap. Nagawa kong patayin si Alston sa Fallen Divine Valley na kinuha ko. Lumaban sa mas malalakas na medium grade na mga Diyos na Diyos. Bulong ni Dustin ay isang nakakabigong paalala ng kanyang tunay na lakas. Mga batas na pinamamahalaan sa Fallen Divine Valley. Na naglalagay ng malalaking paghihigpit sa mga banal na Diyos. Mahirap lumipad o nakipaglaban si Alston sa ilalim ng lupa. Exploring technique, nakakuha siya ng mataas na kamay sa tulong. Samantala, ang lakas ni Alston ay lubhang nahadlangan ng mga batas ng Fallen Divine Valley. Iyon ay kung paano nagawang talunin at patayin ni Dustin si Alston. Ngunit ngayon na siya ay nasa labas ng Fallen Divine Valley at bumalik sa ang 3,000 malaki at maliit na universo. Ang sitwasyon ay nagkaroon. Nagbago. Walang pakinabang sa kanya sa magulong kawalan. Habang si Colby ay hindi pinaghihigpitan. Ito ay isang ganap na patas na labanan. Maaaring ipakita ng magkabilang panig ang kanilang buong lakas. Bastard! Malapit ka nang nakatakas sa kamatayan. Wala nang susunod. Napuno ng malamig na lamig ang bawat salita ni Colby. Nang walang ibang salita, tumayo siya sa ibabaw ng itim na kabaong at tinaktak ang paa. Ang kabaong, binaril kay Dustin. Muli, ang 8 nether pictures para sa Deceiving Heaven. Binalot si Dustin na parang makapal na madilim na ulap. Dustin, wala kang laban sa kanya. Umalis ka dyan. Huwag mo masyadong ipilit ang sarili mo. Nagpasya si Peterson na si Dustin ay mas mahina kaysa kay Colby. Master, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sagot ni Dustin. Baka hindi ko nakailanganin sa susunod. Baka patayin na kita ngayon. Kumpiyansa na humakbang si Dustin patungo kay Colby. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Inaamin ko na kakaiba ang iyong lakas. Kahit na ang isang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos ay maaaring hindi magagawa. Matalo ka ng ganon kadali. Sa kasamaang palad para sa iyo. Nakilala mo ako. Sa tingin mo ba ay mayroon kang kahit isang snowball na pagkakataon sa impyerno? Talunin ako. Tumigil ka sa pangangarap at humanda sa kamatayan. Ngumisi si Colby. Masyado kang confident. Pero mag-ingat ka. Nagbabala si Dustin at humarap kay Colby sa isang kisap mata. Nang mga sandaling iyon, biglang may nangyari sa kanilang paligid. Ang mga maitim na ulap ay nagtipon sa itaas ng magulong kawalan. Patuloy na naglalabas, malakas na dagandong ng kulog at maliwanag na kidlat. Isang malaking dagat ng kulog na umaabot ng daan-daang milyong milya. Dahan-dahang lumitaw sa itaas ni Dustin. Ano ang nangyayari? Ang lahat ay medyo nataranta at sumilip sa nakakatakot na dagat ng kulog sa itaas ng ulo ni Dustin. Boom! 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 Maya-maya, naramdaman ni Dustin na nagsasapawin ang maitim na ulap sa loob. Walang laman parang isang obsidian sea sa itaas ng kanyang ulo. Ang mga bahid ng kidlat na kasing kapal ng mga bundok ay dumaan sa dilim. Mga ulap, ang puwersang dinala nila ay napakarahas na gagawin nito. Nanginginig ang anit ng mga tao sa takot. Anong nangyayari? Nakakatakot ang eksena na kahit ang mga tao sa paligid ay naramdaman iyon. May mali. Ibinaling nila ang kanilang tingin sa malawak na kalangitan. Halatang nag-aalala.
Malapit nang gumawa ng breakthrough si Dustin. Ito ang apotheosizing doom. May sumigaw. Narinig siya ng lahat. Haharapin niya ang apotheosizing doom sa pangalawang pagkakataon. Anong kamangha-manghang gawa? 3 taon na lang ang nakalipas mula noong huli niyang apotheosizing doom. Paano nga ba talaga makakaranas ang isang tao ng dalawa sa mga ito sa loob lamang ng isang span ng 3 taon? Iyan ay hindi ka pani-paniwala. Ang mga banal na Diyos sa paligid ay nabigla. Nagpalitan sila ng opinyon tungkol sa hindi ka pani-paniwalang tagumpay na ito. Alam ng bawat banal na Diyos kung gaano kahalaga ang apotheosizing doom. Isang mandirigma. Ang ilang mga mandirigma ng Divine Realm ay gumugol ng kanilang buong buhay sa paglinang at naghihintay para sa apotheosizing doom. Kahit sa dulo ng kanilang buhay. Ang ilan sa kanila ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na dumaan dito kahit isang beses. Sa kabilang banda, mararanasan na ni Dustin ang kanyang pangalawa nang meron lang siya 3 years ago. Upang gawing mas kapansin-pansin ang mga bagay. Alam ng lahat na kay Dustin iyon. Ang pambihirang tagumpay sa huling apotheosizing doom ay naantala. Pilit, bilang isang resulta, siya ay nagdusa ng isang malaking pagkawala. At ang kanyang mahalagang enerhiya ay nagkaroon. Maging hindi matatag. Na nagdulot sa kanya ng maraming pinsala. Logically speaking, sa ganoong sitwasyon, napakahirap, imposible, kahit para makakuha si Dustin ng isa pang pagkakataon na maging isang Diyos sa pamamagitan ng paglusob sa apotheosizing doom. Gayunpaman, ano man ang mga posibilidad na nakasalansan laban sa kanya, nagawa pa rin niya ito. Dahil dito, naging exception siya. What a freak he is. Wala akong maisip na makakagawa nito bukod sa siya. Mukhang nakatakdang maging Diyos ang lalaking ito. Paanong napakadali para sa kanya na makakuha ng pagkakataong masira sa pamamagitan ng heavenly doom at maging isang Diyos ng paulit-ulit. Masyadong hindi patas para sa mga taong nagsasaka ng husto sa buong buhay nila at hindi kaya maging mga Diyos. Nagsimulang magkomento ang mga tao tungkol sa tagumpay ni Dustin. Nakuha pa nito ang atensyon ng ilan sa nakatatanda sa Divine Realm. Mga Master, sila ay nasa 3,000 malaki at maliit na universo. Matamang pinagmamasdan ang tanawing ito mula sa malayo. Ang mga Panginoong ito ay may sama ng loob kay Dustin. Naiinis sila sa panunood. Sumailalim siya muli sa apotheosizing doom. Ito, masyadong hindi patas. Galit at inggit. Ang ilan sa apotheosizing doom. Ingat, huwag palampasin ang iyong pagkakataon na ito. Jarvis. At ang iba pang mga Diyos ng liwanag ay nadama. Meron ang side namin. Tumango ang mga Diyos tulad ni Devon. Si Dustin ay nagsimulang masira ang apotheosizing doom. Gagawin natin. Parehong trahedya. Lahat ng mga Diyos ng nakuha ko. Determinadong sundin ng mahigpit. Ikaw talaga. Hindi makapaniwala na haharapin mo ang apotheosizing. Piniling sumailalim sa apotheosizing doom habang ako ay nasa paligid. Ako ang nakatadhana. Sa tingin mo magagawa mo. Sumambulat sa ligaw at napakaraming tao mula sa underworld. Ngayon, ang iyong ganti. Hindi kailanman magiging isang banal na Diyos sa buhay na ito. Hindi naka-on. Lumakad pasulong ang malademonyong halimaw mula sa underworld. Ang laki nito, at nanginginig ang mabangis na katawan. Dustin, nagkaroon ka ng murder spree. Pinatay mo kaya, hinding-hindi ka namin hahayaang maging Diyos. Pag-isipan, at ang halimaw na sakuna sa apoy ay nanunuya. At nang maglaon, lumitaw ang mga tao sa underworld. Sa kanilang suporta, dinala nila ang mga Diyos ng ay naroon upang bantayan si Dustin. At ang ilan ay handang sirain ang kanyang pambihirang tagumpay. Tense ang kapaligiran at malapit ng maputol ang away. Nalunod sa sariling mundo. Ganap na binaliwala ang pag-unlad ng bagay sa paligid. Kailangan kong masira ang apotheosizing doom at maging isang nanumpasa sa kawalan. Dumaloy sa kanya ang vital energy ni Dustin. Maliwanag bilang ang enerhiya ay kumukulo at umaakyat sa paligid. Boom! 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 Kumidlat na parang bundok, bumagsak,
Arg! Hangin at sumugod patungo sa malaking kidlat sa itaas. Boom! Lumaki at nabangga. Sa isang malakas na putok. Ang malaking kidlat ay nabasag sa mga piraso. Isang bagay na mas nakakagulat. Boom! 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 Parang malakas na ulan. Napakalakas ng bawat welga. Ang bawat bolt ay may iba't ibang pigment. Na gumawa ng kabuoang siyam na naiiba. Mga kulay. Lahat sila ay makapangyarihan at nakakatakot. Agad nilang nilamon si Dustin. Halika na. Halika rito. Si Dustin, na nababalot ng makukulay na kulog, ay nagtaas ng ulo at umuungal. Sinusubukan ng kanyang makakaya upang labanan. Pagkatapos, ang mga streak ng kidlat na may magulong enerhiya ay patuloy na nahulog mula sa langit, na para bang wawasakin na nila ang buong mundo. Ang maraming kulay na thunderbolt at ang magulong kidlat ay pareho. Lubhang nakakatakot. Ilang segundo lang ay bumungad na ang katawan ni Dustin. Natatakpan ng mga pasa at mga sugat na dumudugo. At pantay ang kanyang mga buto. Sira at nalantad. Lahat. Huwag kumilos. Hayaan siyang lumaban sa Thunderstroke Doom. Una, kapag siya ay naubos at sa pinakakritikal na sandali, gagawin namin. Agad na umatake at putulin ang proseso. Palihim na nagpadala ng mensahe si Colby sa mga tao sa Underworld. Ang thoroughly odd na hayop at ang fire disaster beast ay nag-gesture din. Ang kanilang mga tao upang maghintay para sa pinakamahusay na oras upang labanan. Ang mga banal na Diyos na ito ay napaka-pamilyar sa apotheosizing doom. Kaya alam nila kung kailan sila gagawa ng isang nakamamatay na hakbang upang matakpan si Dustin at ang mapanirang epekto ay magiging pinakamalaki nito. Humph! Papahirapan kita sa heavenly doom na ito. Huwag kang mag-alala, kahit hindi ka lumapit sa akin. Lalapitin kita. Napangisi si Dustin. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nagdala na ng kanilang reaksyon. At nagbalak pabalik sa kanya. Alam niyang may balak silang gambling siya. Pambihirang tagumpay. Boom! 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 Ang mga itim na ulap ay sunod-sunod na lumipad papunta kay Dustin. Nabinomba siya, na may makapal na kulog. Tingnan mo, may 18 kulay talaga. 18 kulay ang mga ito. Mga kulog. Hay nako, ito ay isang uri ng kulog na umiiral lamang sa mga alamat. Ito, aktwal na lumitaw sa panahon ng pambihirang tagumpay ni Dustin. Gagawa ba siya ng milagro? Naramdaman ng mga banal na Diyos ang mga balahibo sa kanilang likuran na tumayo. Sila ay nagulat. Akala nila sa mga alamat lang ito nangyari. Lahat, umalis kayo. Ang 18 kulay na kulog ay sobrang nakakatakot. Mayroon itong tiyak na espiritu. Kapag may humipo dito, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Lahat, umatras. Huwag mo silang hawakan. Paalala ng ilang matatanda sa lahat. Ang lahat ay walang kamalay-malay na umatras. Hinayla ang kanilang mga sarili palayo. Sa sandaling ito, biglang umungol si Dustin. Hindi mo ba gustong sirain ang apotheosizing doom ko? Well, ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kayong lahat, lumapit sa akin. Siya ay sumugod patungo sa mga tao mula sa Underworld. Dala-dala, napakalaking enerhiya. Desidido siyang lipulin silang lahat. Malamig at walang awa ang mga mata ni Dustin habang nakatitig sa mga tao sa Underworld. May malupit na pagngisi sa labi niya. Hindi niya naisip iyon. Karapat-dapat sila sa anumang awa at paggalang. Whoosh! Pinaandar ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan sa sukdulan. Sa isang iglap, siya ay kabilang sa mga tao ng Underworld. Boom! 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 Dumagundong at kumalusko si Thunder habang nakatutok kay Dustin. Hindi mabilang na mga kidlat ang nagtipon at tumama kay Dustin. Erg! Tumakbo ka na! Nataman ang mga nakatayo malapit kay Dustin at ang kanilang mga katawan ay pinirito o hinaipa ng kaunti. Ang mga mahihina ay namatay kaagad habang ang kanilang espiritual na kaluluwa ay hindi. Pagkakataon, madali din silang nasira ng kidlat. Halika! Ito na ba ang lahat?
Hindi ba ito maaaring maging mas kawili-wili kaysa dito? Hindi ako natatakot sa iyo. Sigaw ni Dustin habang nakatingin sa mga kislap ng kidlat, gamit ang kanyang espada sa kanyang kamay. Hinagisan niya ng suntok ang kidlat gamit ang iba sa isang mapaghamong paraan. Tila naramdaman ng mga ulap ang panunokso ni Dustin. At, tumugon ng mas marahas na pagkislap. Boom! 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 Mas maraming mga streak ng kidlat ang lumabas mula sa mga ulap at parang napakalaking electric cage. Nilamon nila ang espasyo kung saan nakatayo si Dustin. Tingnan mo, iyon ang 36 na kulay na Thunderstroke Doom. Ang kidlat, lumilitaw sa 36 na kulay. Bulalas ng hindi makapaniwala. Hindi pa ito nakita ng lahat sa kanila noon. Napailing ang mga tao habang nakatingin sa maraming kulay na kidlat. Bolts. Ni hindi man lang nila narinig. Ano sa mundo ang 36 na kulay na Thunderstroke Doom? Ito ay tulad ng isang mahimalang panoorin. Maganda pa nakakamatay. Bakit iba ang apotheosizing doom ng taong ito sa iba? Ay, siya ay isang uri ng isang pambihirang talento. May nagtataka na sabi. Parg. Masakit ang freaking na iyon. Takbo. Umalis ka na dito. Naghiyawan sa sakit ang mga tao sa underworld habang tinamaan sila ng nakamamatay na bolts isa-isa. Maraming mga banal na Diyos na hindi sapat na mabilis at ay tinamaan ng kidlat na nauwi sa sizzling sa kamatayan at pagpunta sa usok. Ang ilan ay walang bakas. Napuno ng amoy ng sunog na laman ang hangin at sumakit sa baga ng sinumang ay kapos palad na malalanghap ito. Ang mga banal na Diyos ng underworld ay desperadong ginamit ang kanilang katawan. Mga kasanayan sa paggalaw at tumakas sa lahat ng direksyon. Kahit saan para lang makalayo. Mula sa walang awang magkasawang kuko ng mga kidlat. Hindi nila maipagtanggol ang kanilang sarili mula sa 18 kulay na kidlat. Hindi banggitin ang 36 na kulay. Maliban kay Dustin na hindi kapani-paniwala. Instant. Naabutan niya ang mga banal na Diyos sa pagtakbo at tumakbo pa nga. Ngayon ay sinaktan nito ang mga banal na Diyos ng mga kidlat na tumusok sa kanilang maselang katawan. Ang mga miyembro ng ang underworld ay isa-isang itinumba. Nagsisigawan. Walang tigil sa isang uri. Nililigawan si kamatayan. Colby. Sa isang kritikal na punto sa panahon ng apotheosizing doom. Kinailangan nilang gawin lahat ng magagawa nila para pigilan siya. Doom na magbuhat ng kamay. Ang mga Diyos mula sa underworld ay namatay bilang Dustin got malalakas na pag-atake sa mga tao ng bumalik sa atin. Dapat iwasan ang anumang pagtatagpo sa mga natitirang tao ng underworld. Binabalaan sila. Nagsimulang humabol kay Dustin kasama ang ilan. Kung saan ay ang mga preliminary grade divine gods ay tumakbo patungo sa pasukan sa, kaya gusto mo pa, wala kang pagkakataon, Dustin. At nawala sa isang iglap, sa harap ng pasukan sa Underworld Cosmos. Siya ay, divine gods of the Underworld Cosmos swarm towards the pasukan habang tumatakbo sila. Ligaw na imahinasyon na maabot ito ni Dustin. Boom! 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 Ng Underworld Cosmos, grupo ng mga tao mula sa Underworld ay agad na tinamaan lahat. Heliopathetic pieces of. Pinaandar ni Dustin ang kanyang maliit na purple. Sa isang iglap, naglabas ito ng nakasisilaw na lilang liwanag ng espada. Napumutol. 7 preliminary grade divine gods sa mga piraso sa preliminary grade divine gods. At binugbog sila hanggang sa mamatay. Isa pang 5 preliminary grade na banal na Diyos ang namatay sa kanyang mga kamay. Isang demonyo. Sa di kalayuan ay sumigaw si Dustin. Nanginginig. Kaya, anak ng A, itigil mo yan. At ang demonyo sa ilalim. Nagpapainit lang ako. Ang totoong laro. Sumabog si Dustin. Hayop at ilang mga katamtamang antas na mga banal na Diyos ang nakarating sa pasukan. Wala na si Dustin. Siya ay nawala sa manipis na hangin muli. Mahuli ang kanilang pakay. Sila ay naglalabas ng mga dagandong ng galit. Kahit saan. Sa susunod na sandali, muling lumitaw ang kidlat. Ang lugar kung saan ang mga Diyos ng kadiliman at ang mga tao nang nakahiwalay. Alien. Damn it.
At mula sa ilang mga alien space na dama ang kanilang buhok. Ngayon ay sa iyo na. Ng mga Diyos ng kadiliman at ng mga nilalang mula sa na pinalabas nila ay agad na natanggal habang sila ay nababawasan. Sa mga durog na buto at enjoy hell. Isinaaktibo ang kanyang maliit na lilang espada at kinokontrol ito upang salakayin ang iba. Salit-salit na mga kamao at sinuntok. Ay natapos na. Lahat ay preliminary grade. Hindi ito pwede. Kailangang tumutok sa pagharap sa kidlat. Maaari silang matamaan at maging abo sa proseso kung magambala. Saan kumukuha ng lakas ang brat na ito? Si Dustin para tugisin ang kanyang mga kaaway. Ganito, hindi ba siya natatakot na mabaigo ang apotheosizing doom at mawala ang kanyang buhay? Tingnan mo, ang nakakatakot na kidlat ay darating muli kay Dustin. Ngunit pansinin iyon. Hindi man lang niya ito iniiwasan. Hinahayaan niya talaga itong tamaan siya ng ganito. Wala sa kanya. Ano ba ang nangyayari? Halimaw siya. Siguradong halimaw siya. Magkahalong bulalas ng pagkalito. Gulat at galit ang umalangaw-ngaw sa 3,000 malaki at maliit na universo. Lahat ng nilalang ay nakatingin kay Dustin na parang nilalamon ng kidlat. Ay wala. Walang mga salita upang ilarawan ang pagkabigla sa kanilang lahat. Mga mukha. Sa ganoong kaikling panahon, naalis ni Dustin ang 12 higit pang mga Diyos. Kadiliman at mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space. Ito ay ang kapansin-pansing pattern kung paano aalisin ni Dustin ang kanyang mga kaaway ng kaunti. Mga grupo, lahat ay nangyayari sa loob ng wala pang 1 minuto. Ang kanyang mga biktima ay preliminary grade divine gods at ang mga masters sa banal na kaharian. Dustin, isa kang walang pusong mamamatay tao. Ang lubusang kakaibang hayop at ang sunog sa kuna hayop uttered na may hindi matukoy na puot. Habang sila glared sa binata na parang punyal ang itsura. Hindi pa rin natatakot sa maaaring gawin ni Dustin. Sumugod silang dalawa, higit sa ilang mga preliminary grade na banal na Diyos sa pagtatangkang huminto. Dustin mula sa pananakit ng higit pa sa kanilang mga lalaki. Huwag kang mag-alala, Dustin. Nandito kami para tulungan ka. Dinala na nina Peterson at Morphy ang kanilang mga tauhan sa ganap na kakaibang hayop. Ang halimaw na sakuna sa apoy at ang mga katamtamang antas na banal na mga Diyos. Nakaharang sa kanilang daan. Dustin, papatayin kita. Sa puntong ito, ang Devilish Nether Beast at si Colby ay humakbang patungo. Si Dustin kasama ang medium grade na mga divine god ng underworld. Sila, may galit na galit sa mga mukha nila. Don't panic, Dustin. Let me help you. Sigaw ni Jarvis. Siya dashed forward at huminto sa harap ng Devilish Nether Beast. Si Dustin naman ay umakbay kay Colby. Bumagsak ang liwanag mula sa langit at patuloy na tumama kay Dustin. Gayunpaman, mukhang walang nangyayari si Dustin. Nagawa pa niya. Mukhang bahagi ng aura niya ang kidlat habang tinatahak niya ang daan patungo. Colby, sa pagkakataong ito, gusto kong makita ng malapitan kung may kakayahan ka talagang makapasok. Ang aking paraan at sinisira ang aking pagiging isang banal na Diyos. Malamig na tinitigan ni Dustin si Colby na may kasamang mapait na ngiti at matinding pagpatay. Layunin, Dustin, gusto mong kunin ang buhay ko. Sa tingin mo kaya mo yan? Haha, masyado mong binibigyan ng credit ang sarili mo. Itinakan ni Colby ang kabaong sa ilalim ng kanyang mga paa at sumugod kay Dustin. Na may dumadagandong na ingay. Dustin, huwag kang mag-alala sa kanya. Mag-concentrate ka at subukan mong makalusot sa Thunderstroke Doom. Ako na ang bahala sa kanya. Biglang sigaw ni Devin kay Dustin. I'll be fine. You go and help me deal with other people. Ako na ang bahala sa matandang ito. Ngayon, ako mismo ang magpapabagsak sa kanya. At ito ay dapat na ngayon. Tatapusin ko siya bago matapos ang apotheosizing doom. Dahan-dahang sabi ni Dustin na may matigas na determinasyon sa mukha. Sa isang kisap mata, biglang sumulpot si Dustin sa harapan ni Colby. Thunder, mangyaring maging mas marahas. Inatake ni Dustin ang itim na masa ng mga ulap sa itaas. Ang maliit na lila, espada kasama ang isang napakaraming mga alon ng espada na humampas sa kalangitan.
Ilang malalaking ulap ang nahati sa isang hampas. Ang dignidad ng langit ay hindi nalalabag. Ang pinakamataas na kaliwanagan. Tila naramdaman ang pag-atake ni Dustin. Boom! 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 Gaya ng inaasahan ni Dustin. Mas naging marahas ang mga kulog. Ang bawat isa, haligi ng kidlat ay nagdala ng napakalaking dami ng enerhiya na ay nakatutok sa kanya. Napatulala ang lahat. Ang iba ay umaasa na ang Thunderstroke Dome ay hihina at huling mas maikli nang masira nila ang Heavenly Dome upang sila maaaring gawin ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, paulit-ulit itong pinukaw ni Dustin na parang akala niya ay hindi sapat na makapangyarihan. Bilang resulta, kabaligtaran ang nangyari. Ang Thunderstroke Dome naging mas makapangyarihan. Brat, hindi ka ba natatakot na mamatay sa Thunderstroke Dome? Sinubukan ni Colby na takutin ang kanyang kalaban. Pinipilit niyang makabawi ng sumugod si Dustin. Siya na may mga kulog. Dahil siya ay nagmula sa underworld. Karamihan sa kanyang mga lihim na kasanayan ay may kaugnayan sa mga multo at bangkay. Ngunit ang kulog ay ang pinakamabangis at pinakamarahas na enerhiya sa mundo. Ito ay kahit papaano ay pinipigilan ang kanyang sariling kapangyarihan. Haha, hindi ako natatakot. Kahit mamatay ako, isasama kita. Kung tutuusin, ikaw ang dapat matakot, sabi ni Dustin habang nagpapakawala ng masasamang tawa. Pumunta ka sa impyerno. Siya ay kumikilos na medyo mayabang. Walang pag-aalinlangan. Sumugod siya, at itinaas ang kanyang kamao. Ang maliit na lilang taybak. Kasama ang maraming lilang taybak na alon. Laslas patungo kay Colby. Brat, dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita. Galit si Colby, bilang tugon sa bastos na ugali ni Dustin. Kinawayan niya ang 8 nether pictures para sa panlilinlang sa langit sa himpapawid. Sa pagbangon nila, sila, naging 8 madilim na ulap at sinubukang balutin ang buong magulong. Walang bisa. Boom! Ang kabaong sa ilalim ng kanyang mga paa, na may labis na marahas na enerhiya. Tumakbo papunta kay Dustin. Tanga lang ang hindi umamin na napakalakas ni Colby. Isa siya, ng mga nangungunang master sa mga medium grade na Divine God. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay nagsimula pa lamang. Ang mga kulog mula sa langit ay bumagsak patungo sa kanya. Samantala, sa isang iglap ay sumulpot muli si Dustin sa kanyang harapan. Ang espasyo ay agad na nilubog ng makapal na kidlat. Mga ahas, halos lahat ay natabunan ng kidlat. Klang! Ang maliit na lilang espada ay tumama sa malaking kabaong na naglabas ng malaking kislap. Habang ang impact ay narinig mula sa milya-milya ang layo. Basag! Kabaong! Haha! Nakakamangha! Tulong ngunit ilabas ay kapangyarihan. Pinamamahalaan lamang ng espada. Hindi. Ang kabaong ko. Puno na. Sa galit, sumugod siya kay Dustin na may dalang 2 itim na halberds. Humakbang upang makipagkita. Agad na napalibutan ang nether pictures for deceiving heaven. Mula sa underworld, ang kanilang kapangyarihan ay napakahiwaga na kaya nila. Harangan ang espasyo mismo at boom! 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 Nahulog mula sa itaas at nahak ng mabangis. Mula sa mga larawan. Damn it! Ang kalaban ng 8 nether pictures for deceiving heaven na pinalakas ng kasamaan. Sarili mo ang kahihiyan at ilagay ang mga mantle na ito. Tawa ng tawa si Dustin. Ang kanyang pagmamayabang na pahayag. Si Dustin ay hindi patuloy na bumagsak mula sa langit. Na sinunog ang mga damit ni Dustin sa mga piraso. Ang kanyang nahati ang balat. Bumangon ang itim na usok mula sa kanyang katawan. At sa kanya, wala siyang pakialam. Ang Phoenix Nirvana skill. Nagpatuloy ang mga sugat ni Dustin. Imposible naman. Bakit hindi ka natatakot? Lubos. Mas malakas. Magkasundo. Ang 36 na kulay. Napakahirap at nakakatakot pa rin para sa kanya na harapin ito. Ay tinamaan ng higit sa 100 thunderbolts. Takot. Hindi mo ba nakita? Ang Thunderstroke Dome ay walang iba kundi isang malumanay at maluwag na naglakad sa ulan ng damn it, galit, higit sa bastos ka. Sinampal niya ang nagbabadyang mga kulog sa itaas.
Nasunog ang palad na ikinagulat niya. Well, maaari kang pumunta sa sigaw at inilunsad. Ipinakita ang kanyang buong lakas. Triple Avatar, 21 Diyos at 3 makalangit na dragon lahat. Napakaraming lihim na kasanayan sa ilalim. Espada, kasama ang aura ng espada at nakasisilaw na liwanag ng espada. Ngayon, may dalang nakakatakot. Boom! Marahas na nagpalitan ng suntok ang dalawa. Paminsan-minsan, na pinupuno ang larangan ng digmaan ng amoy ng bang! Palad na nagpadala sa kanya. Sa isang hampas ng espada at grabe sila. Paano ito posible? Ay nasa ang binata sa kanyang harapan. Hindi magkaroon ng pagkakataon laban. Isang malaking hadlang para sa kanyang sarili. Patayin siya. Halberd sa kanyang mga kamay laslas. Pumunta ka sa impyerno. Ang mga mata ni Dustin ay puno ng pagpatay na layunin. 3 Dustin, 21 Diyos, at 3 makalangit na dragon ang gumamit ng lahat ng uri ng lihim na kasanayan. Para salakayin si Colby. Boom! Marahas na yumanig ang magulong kawalan. Mga laban sa pagitan ng medium grade. Ang mga banal na Diyos ay hindi maisip. Ito ay karaniwang sanhi ng batas ng kataas-taasang paliwanag sa Dagendong. Sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Hindi mabilang na mga nilalang. Nanginginig sila sa takot. Ngunit hindi nila maiwasang panoorin ang laban ni Dustin at Colby. Ang dagat ng kulog. Gusto nilang malaman kung sino ang mananalo. Pareho silang malalakas na magsasaka. Head-to-head sila. Isa't isa. Kahit sino ang manalo. Si Dustin ay gumagawa ng kanyang pangalan pagkatapos ng labanan na ito. Ang mga nilalang sa 3,000 malaki at maliit na universo ay gagawin. Tandaan ang laban na ito. Ito ang unang pagkakataon na ang isang nilalang ay nakipaglaban sa kanyang kaaway. Mabangis habang dumadaan sa kanyang apotheosizing doom. Ito ay walang kulang sa isang himala. At ginawa ito ni Dustin. Ang kanyang pangalan ay makikita sa mga libro para sa gawaing ito. Bawat nilalang ay nagbubulungan sa isa't isa habang pinagmamasdan ang kasunod. Labanan. Sila ay sa paghanga sa kanya. Boom! Ang labanan ay parehong mabangis at nakakabaliw. Ito ay hindi patas. Ikaw lang ang nasa lubid dahil sa Thunderstroke Doom. Hindi ito patas na labanan. Napakalapit ni Colby sa pag-amin ng pagkatalo. Matapos ang mahabang labanan. Malagim na labanan. Inaasahan niya ang Thunderstroke Doom sa kalaunan. Ngunit sa halip ay patuloy itong naging marahas. Panay ang pagmumura niya kay Dustin sa kanyang puso dahil nagdala siya ng ganoong nakakatakot na apotheosizing doom. Si Colby ay patuloy na umuubo ng dugo habang ang kanyang mukha ay namutla na parang tisa. Haha, gusto mong pag-usapan ang fairness sa akin. Ikaw ay isang medium grade na banal na Diyos. Habang ako ay isang magsasaka lamang sa banal na kaharian. Noong nalampasan ko ang apotheosizing doom noong nakaraan. Gusto mo, upang sirain ang aking pagkakataon na maging isang banal na Diyos. Napakawalandiya mo. Tumawa si Dustin. Bang! Habang nagpapatuloy ang labanan. Tahimik na sumilip ang isa sa mga avatar ni Dustin. Sa likod ni Colby at sinuntok siya. Na nagpalipad sa kanya. Ang bawat isa sa kanyang 3 avatar ay maaaring mag-transform sa kanyang tunay na katawan kahit saan. Oras. Boom! Mahigit 12 thunderbolts ang tumama kay Colby. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumaas ang usok mula sa kanyang katawan. Basag. Sinamantala ni Dustin ang pagkakataong iwagayway ang kanyang purple na espada at putulin ang espada ni Colby. Katawan sa kalahati. Hindi. Walang nagawa si Colby kundi ang mapasigaw sa sakit. Boom! Pagkatapos, si Dustin ay nagpakawala ng mga pag-atake. Bang! Sa isang huling suntok, dinurog ni Dustin ang katawan ni Colby. Kasama ang kanyang kaluluwa. How dare you, Dustin! Ang devilish nether beast ng underworld. Sigaw ni Dustin sa di kalayuan. Sinubukan nitong tulungan si Colby. Ngunit sapat na ang bilis ni Morphe. Harangan ang daan nito. Wala itong nagawa kundi panoorin ang pagbugbog ni Dustin kay Colby. Kamatayan. No way.
I can't believe Dustin took out a medium-grade divine. Diyos tulad na, sa gitna mismo ng paglabag sa kanyang apotheosizing doom. Lahat ng makapangyarihang magsasaka sa 3,000 malaki at maliit. Ang mga universo ay nabigla sa kaibuturan. Hindi makapagproseso sa kanilang isipan. Ang nasaksihan lang nila. Binalak ni Colby na wakasan ang buhay ni Dustin habang nasa loob ang huli. Sa gitna ng apotheosizing doom. Sino bang aasahan na siya? Baka mapatay ni Dustin. Hindi nakatulong na nagawa ni Dustin upang patayin si Colby nang walang kahirap-hirap. Matapos maalis si Colby, kinuha ni Dustin ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Tapos siya, tumangala sa madilim na ulap sa langit. Nasa gitna ako ngayon ng Thunderstroke Doom. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang bilang ng mga kulog na bumabagsak sa kanya ay unti-unti pa kapansin-pansing nabawasan. Gayunpaman, hindi na-relax ni Dustin ang kanyang pagbabantay na alam iyon. Hindi pa nagsisimula ang mahirap na bahagi ng Thunderstroke Doom. Di nagtagal, nagkaroon ng kidlat at kulog na tumatama mula sa langit. Ganap na tumigil. Patayin siya. Biglang lumabas ang libo-libong nakakatakot na nilalang na kulog. Madilim na ulap at tumakbo patungo kay Dustin. Ang bawat isa sa mga kulog na nilalang ay kamangha-manghang makapangyarihan. At lahat, ang isa sa kanila ay nakabisado ang isang napakatalino na lihim na kasanayan. Halika at dalhin mo. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Ginamit ni Dustin ang lahat ng kanyang mga trick ng walang reserba. Sa loob ng ilang segundo, nakipag-away siya sa bago. Dumating ang mga nilalang na kulog. Matindi ang labanan at dahil sa napakaraming umaatake, tumagal ito ng ilang oras. Sa isang punto, si Dustin ay nababad sa dugo. Ang kanyang balat flayed bukas at ang kanyang nakalantad ang mga buto. Alam niya na siya ay malubhang nasugatan. Ngunit dahil naranasan na niya ito sa kanyang huling apotheosizing doom, si Dustin ay gumawa ng isang mas mahusay na trabaho kaysa sa huling pagkakataon. Kinabukasan, nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang maitim na ulap. Sa oras na ang araw ay ganap na sumikat, lahat sila ay nawala sa manipis na hangin. Ang susunod na pagsubok ay tinatawag na Myriad Low Power Tribulation. Bulong ni Dustin sa sarili na may kalmadong mukha habang tuloy-tuloy na lumulutang sa loob. Langit. Ang Thunderstroke Doom ay ang unang pagsubok sa apotheosizing sentensya. Walang nang-ahas na humadlang sa paglusob ni Dustin sa Heavenly Doom. Nakaupo lang sila at nanonood. Maging si Colby ng Underworld, na isang makapangyarihang medium grade Divine God, bigong makaabala kay Dustin na noong panahong iyon ay nasa proseso ng apotheosizing doom. Ang masama, pinatay siya ni Dustin on the spot. Hindi nakakagulat na ang natitirang bahagi ng Underworld ay walang lakas ng loob na gulo. Kasama si Dustin. Sa sandaling iyon, ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ay lumitaw sa manipis na hangin. Ang mga tanikala ay ang pagpapakita ng lahat ng mga batas ng kalikasan. Ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ay nagtipon, na bumubuo ng isang napakalaking Pogan. Isang misteryosong kapangyarihan ang lumabas mula rito at nagsimulang ham attack. Dustin sa loob nito, mga batas ng kalikasan ay nasa loob ng nakaleged sa Pogan at kinuha ang pagkakataon na magkaroon ng mas malalim pag-unawa sa mga batas ng kalikasan. Ito hanggang sa Myriad Low Power Tribulation. Ginawa mula sa mga kapangyarihan ng batas ay nagkaroon. Nakakrus ang pasa. Noong nakaraan, nag-ambala ako ni Colby noong nasa kalagitnaan ako nito. Pagsubok. Sa huli, hindi ako nakalusot at nabigo akong maging banal. Ay pinatay ko si Colby. Oras na, bulong ni Dustin sa sarili, na may katatagan at kumpiyansa. Anumang distractions walang dahilan para sa. At pumasok, nalaman niyang wala na siyang naririnig sa paligid niya. Na parang naroon, ay walang iba kundi ang kanyang sarili sa mundo at sa paligid. Ideya ng pinagmulan ng, sa proseso, napagtanto niya ang mga katotohanan at batas ng kalikasan. Sa sandaling iyon, nakita din ni Dustin na nakikita niya ang esensya ng lahat. Mga bagay sa, hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya.
Ito ay nag-iisip at walang nararamdaman para sa anumang bagay na parang siya at ng anumang kalungkutan o kagalakan. At sa pamamagitan ng hindi napapansin sa lamang na matagal na siyang nakaupo doon. 1/3. Wala pang 15 minuto mula noon ay dumadaan sa internal demon tribulation. Ngayon ang pinakamagandang oras sa duma't maging isang banal na Diyos. Maaari nating halikan ang ating mga pagkakataong palm. Hindi namin gagawin. The underworld lamented and gave short instructions to the. Tama ka. Magpo-post siya Magtulungan tayo na patayin si Dustin bago siya makalusot. Sigaw ng hayop bilang pagsang-ayon. Patayin siya. Dustin kasama ang galaw. Puntahan natin si Dustin. Tumakbo din patungo kay Dustin kasama ang mga Diyos ng kadiliman at mga nilalang mula sa ang mga nakahiwalay na alien space na nasa likuran nila. May matatalas na nakapatay na tingin at nagngangalit ng ngipin. Sila talaga, sa kanya sa lalong madaling panahon. Natakot sila na maging siya. Hindi magagapi at isang napakalaking. Hindi mo hahayaang saktan si Dustin. Pinalibutan agad ng ibang mga Diyos ng liwanag si Dustin para protektahan. Yung mga pumapasok, maaaring pigilan si Dustin na makapasok sa. Nasalakayin mo ang soul ni Dustin at ang kanyang espiritual. Sigaw ni Nether Beast. Mula sa nakahiwalay na mga alien space ay nakalock at nakikibahagi sa ang mga tao sa underworld. Kasama ang nagkaroon ng espiritual na puno at espiritual na dragon. Nilinis ng dragon ang lahat ng enerhiyang espiritual na kahulugan. Sa kanila, hindi na-distract si Dustin. Ang labanan ng underworld. Ang mga Diyos ng kadiliman at mga nilalang mula sa nagtulungan ng mga nakahiwalay na alien space upang salakayin ang mga Diyos ng ang ilaw ay mas marami. Ngunit sa panahon ng labanan ay hindi nila ginawa. Commandant, tahan na. Gawin ito sa pamamagitan ng internal demon tribulation. Ay magiging oras. Magkakaroon tayo ng isa. Hinikayat ni Peterson ang kanyang mga kasama. Hindi mangyayari yon. Sisiguraduhin ko. Wawasakin natin ang anak ng asungot na iyon. Ang demonyong halimaw sa ibaba. Sumisigaw ang underworld na may mabagsik na mukha. Gumawa ito ng malalakas na soundwave na sumugod patungo kay Dustin. Walang kumikibo sa magkabilang panig. Totoong mas marami ang mga Diyos ng liwanag. Dahil dito, natatalo sila sa labanan at mauubusan sila ng mga supply. Malapit na. Napilitan silang umatras sa dami ng kanilang mga kaaway. Gayunpaman, nanindigan pa rin sila at nagpatuloy pa rin ang labanan. Biglang-bigla at wala sa oras. Isang malaking kuko ang lumitaw. Ulo ni Dustin. Binalot ng itim na ambon. Mabilis itong lumapit kay Dustin. Na parang gusto. Lumunin siya. Haha, ganito ka mamatay. Dustin. Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw. At lumitaw ang malademonyong halimaw. Sa itaas ni Dustin. Ito ay lumabas na ang devilish nether beast ay gumamit ng isang lihim na special. Kasanayang pag-aari ng underworld na nagbigay daan dito upang makalusot kay Dustin. Nang hindi napapansin. Damn it, napansin ni na Peterson at Morphe ang devilish nether beast. Ang mga mukha nila, namutla sa gulat. Walang pag-aaksaya ng oras. Sumugod sila sa isang. Subukang iligtas si Dustin. Huli na. Tawa ng tawa ang demonyong nether beast. Papalapit na ang kuko nito sa ulo ni Dustin. Ilang pulgada na lang ang layo kay Dustin. Bumukas si Dustin. Ang mga mata niya bigla. Arg! Panahon na para maging isang banal na Diyos. Napaatras si Dustin at umungol. Napakalaking haligi ng nakabubulag na kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos ay isang naglalagablab na banal na apoy ang lumabas mula rito. Ang apoy ay nagbuga ng mga sinag ng maliwanag na tumataas sa kalangitan. Oo, sa wakas ay sinindihan ko na ang banal na apoy at ako ay naging isang banal. Diyos, nakangiting sabi ni Dustin, na iniunat ang mga kalamnan sa kanyang mga braso noon. Pagbaluktot sa kanila, pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang demonyong nether beast. Ang tanga mo, sa tingin mo madadaanan mo ako ng daliri. Sabi ni Dustin sa isang
dismissive na paraan. Bigla siyang tumayo, at naglabas ng malakas at napakalaking aura iyon. Kumalat sa lahat ng direksyon. Sa sumunod na segundo, binato niya ng suntok ang hayop. Ang tinig ng kalikasan ay umalangaw-ngaw. Niyanig ang magulong kawalan. Oo, Dustin. Nagawa mo na rin sa wakas. Sina Peterson at Morphy ay bumulwak. Koro, labis na masaya para kay Dustin. Ang dalawa sa kanila, pati na rin ang iba pang mga Diyos ng liwanag ay tuwang-tuwa nang. Nalaman nilang matagumpay na naging isang banal na Diyos si Dustin. Hindi. How can this be? Dustin. You became a divine God. Nararamdaman ang mataas na reserba ng aura na nakapalibot kay Dustin. Ang demonyo. Agad na naisip ni Netherbeast na siya ay isang banal na Diyos. Ang pagkatuklas sa katotohanan ito ay nawalan ito ng bantay dahil nakaramdam ito ng pagkadismaya. Sa loob nito sa pamamagitan ng biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Sa sumunod na sandali, humarap ang kamao ni Dustin sa kuko ng demonyo. Netherbeast, ang malakas na puwersa na sumabog mula sa banggaan ay nagdulot ng mga ripple sa buong hangin sa paligid nila. Basag. Hindi nakayanan ng devilish Netherbeast ang pressure ng atake. Dahil dito, sumabog ang kuko nito. Napunit ang laman nito at paglalantad ng mga buto nito. Ngunit tila hindi huminto si Dustin. Patuloy pa rin siya sa pagtaas ng lakas sa paghampas. Ang devilish Netherbeast. Ang masakit na umaalingaw-ngaw sa buong katawan nito dahil sa impact. Napasigaw ang demonyong Netherbeast sa matinding paghihirap. Ang buto ng braso nito. Basag sa ilalim ng pressure habang nakaawang nakatingin sa bogbog nitong braso. Estado. Iyan na lang ba ang mayroon ka? Mukhang na-overestimate ko ang iyong sarili. Lakas, panunuyan ni Dustin. Bagaman kamakailan lamang ay nakuha niya ang lakas ng isang banal na Diyos. Siya, tiwala sa sarili. Parang wala siyang pakialam sa katotohanang ang devilish Netherbeast ay isang medium grade na banal na Diyos. Ipinakita niya na hindi, bakas ng takot habang dinadala ito ng ulo. Sa kanyang mga mata na nag-aapoy sa determinasyon. Humakbang siya patungo sa halimaw. Handa na itong ilabas. G, pumunta ka sa impyerno. Pumatok ang boses ng devilish Netherbeast. Tugon sa sumasabog na galit nito. Direksyon ng may lumabas na itim na sungay sa noo nito. Ang sungay. Biglang lumiwanag at nagbuga ng sinag ng madilim na liwanag na lahi. Kumakapit. Ilang beses na sinuntok ni Dustin ang itim na ilaw para pigilan ito sa harap nito. Maaaring tamaan siya. Paikot-ikot ang mukha. Sa mga track nito gamit ang kanyang mga kamay na dulot ng kanyang banal na Diyos. Paano mo magagamit ang gayong napakalaking kapangyarihan mula mismo sa paniki? Ang sungay nito ay isang manifestasyon ng dalisay nitong orihinal na kakanyahan ng dugo. Ang katotohanan na kahit ang mga banal na Diyos sa antas nito ay hindi magawa. Si Dustin, pinananatili ang kanyang malakas na tangkad na tila hindi nasaktan pagkatapos na nagtiis ng pinaka-nakamamatay. Ang lakas ni Dustin ay hindi lamang nagulat sa malademonyong halimaw, kundi maging natahimik ang mga nanonood. Laban sa isang medium grade na banal na Diyos at nagdulot ng napakalaking pinsala. Nang walang pagkontrata ng napakaliit, down medium grade divine gods dahil sa kanyang nakakatakot na liksi at ang maliit na lilang espada, na isang sa likod niya na natalo si Colby ay ang 36 na kulay na ulap. Magpakawala ng isang ganap na pag-atake kay Dustin habang ang huli ay abala. Kasama ang Thunderstroke Doom. Bilang isang resulta, ang kanyang plano ay bumagsak. At siya, natapos. Para sa 36 na kulay na ulap. Hindi sana magagawa ni Dustin. Dustin. Hakbang na ginawa niya na naglapit sa kanyang biktima. Ang mamamatay tao na aura. Ang hindi natitinag na momentum ni Dustin. Ang devilish Netherbeast. Instinctively lumiit habang umaatres ito ng ilang hakbang. Takot sa buhay nito. Ito, nakakapit, sa iyo para sa insultong ito balang araw. Huwag mong kalimutan. Ang demonyo, itim na ron na papel. Sa sandaling napunit ito, isang madilim na liwanag ang nagpakawala.
Mismo mula sa kaibuturan nito. Mabilis na binalot ng liwanag ang kayong lahat. Mag-retreat kayo. Inutusan ng Devilish Nether Beast ang mga tauhan nito. Bago ito lumabas, ang tindi ng boses nito ay yumanig sa magulong kawalan. Nang marinig ito, ang mga tao sa Underworld ay nagmadaling umatras. Ang direksyon ng pasukan sa Underworld Cosmos. Bukod sa Devilish Nether Beast, may 6 pang medium grade na Divine God sa crowd ng Underworld. Gayunpaman, sa sandaling ang Devilish Nether Beast ay nakipagpalitan ng kamao kay Dustin. Ito, napagtanto na ang kanilang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang tapusin siya. Sa pakiramdam na na-overpower si Dustin, nagpa siya itong umatras kasama ang mga tao nito. Nakakainis kung paano mo iniisip na hahayaan kitang makatakas ng ganoon lang. Panunuya ni Dustin habang may pilyong ngisi ang bumalatay sa kanyang mukha. Isang hakbang pasulong upang palakasin ang kanyang bilis. Hinabol ni Dustin ang mga tao ng Underworld. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ng isa sa preliminary grade Divine Gods. Bago pa man makapagrehistro ang kanyang biktima. Anong nangyayari? Sinuntok siya ni Dustin. Nahuli mula sa isang biglaang pag-atake. Ang preliminary grade divine. Napatalon sa ere ang Diyos nang madikit ang kamao ni Dustin sa kanya. Katawan. Si Dustin din ay isang paunang banal na Diyos ngayon. Gayunpaman, siya ay nasa sarili niyang liga. Yung mga ka-level niya pwede. Bahagya pang naglagay ng daliri sa kanya. Matapos ilabas ang isa sa kanila. Inilibot ni Dustin ang kanyang paligid. Saklawin ang kanyang susunod na biktima. Sunod-sunod na inihanay ni Dustin ang mga katawan ng preliminary grade. Mga banal na Diyos ng Underworld. Tulad ng para sa mga medium grade na banal na Diyos ng Underworld. Mayroon sila. Napunit na ang parehong itim na ron ng mga papel na tulad ng demonyo sa ilalim. Ang hayop ay nakatakas noon at sa gayon ay nag-teleport sa kanilang sarili sa ibang lugar. Ang Black Rune Paper ay isang eksklusibong bagay na matatagpuan lamang sa Underworld. Bukod dito, ang mga nakatataas lamang o ang mga mahahalagang miyembro, nagkaroon ng pribilehiyong makapasok sa kanila. Karamihan sa preliminary grade na banal. Hindi makuha ng mga Diyos ang kanilang mga kamay sa kanila. Umalis. Ngayon na, parehong ang kakaibang hayop at ang sunog sa kuna na hayop ay sumigaw. Magkasabay ang kanilang mga utos, na tila mas desperado sa bawat nasawi. Humarap sila sa kamay ni Dustin. May utang ka rin sa akin. Hindi kita hahayaang makaalis ng ganoon kadali. Dustin, malamig na sabi niya. Walang emosyon ang boses niya. Nabulag sa kanyang bagong nakuhang kapangyarihan. Hindi niya maiwasang umunlad. Ang kilig manghuli. Siya ay tila hindi nagpakita ng anumang awa o pag-aatubili. Siya ay hindi titigil sa wala o iligtas ang kanyang mga kaaway na tulad nito. Dahil doon, itinulak ni Dustin ang kanyang katawan pasulong at nawala sa paningin. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa likod ng pulutong ng mga Diyos ng kadiliman. Pinagbabato niya ang kanyang mga kamay sa isang kamao bago siya binato ng suntok. Ang preliminary grade God na nakalagay sa likod ng team. Pinatay siya sa lugar. Damn that guy. Hindi siya titigil. Tumakbo ka lang. Ang kaguluhan ay naganap habang ang mga Diyos ng kadiliman, lalo na ang mga preliminary grade na banal na Diyos, ay naging mas galit na galit habang sila ay natatakot para sa kanilang buhay. Nagkalat sila sa lahat ng direksyon. Sinusubukang tumakas sa abot ng kanilang makakaya. Itinuring ng bawat isa sa kanila si Dustin bilang isang walang pusong mamamatay tao na nag-aamok. Nagugutom. Para sa kanilang dugo. Nawala na sila ng gana na harapin siya sa isang labanan. Ngunit tumanggi si Dustin na huminto o magpigil. Tulad ng isang makinang pamatay na baog ng lahat ng damdaming alam ng tao. Pinatay niya ang kanya. Sunod-sunod ang mga kalaban. Itinatambak ang kanilang mga bangkay sa bawat isa. Direksyon na tinahak niya. Hindi mabilang na mga magsasaka sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Nakatutok ang mga mata nila kay Dustin. Bawat isa sa kanila ay may ekspresyon ng pagkagulat. May halong sindek. Sa buhay ng preliminary grade divine gods ay isang panoorin. Paglalaruan mo ako. Paano ito magiging totoo?
Kailan ginawa ang paunang banal na mga Diyos ay nagiging sa mataas na paggalang at sinasamba ng mga ito. Tila walang kulang sa maliit na pritong. Tulad ng hindi gaanong kabuluhang mga tinek. Ang landas ni Dustin, na pinulot niya ng isa mo para sa paggawa, Viscosed at him. Nanginginig na ngayon ang mga estudyante nila sa sobrang takot. Sila ay nabawasan sa gilid at ng mga nakahiwalay na alien space ay kay Dustin. Hayop at ang sunog sa kuna hayop ay sabik na lumiko at gumawa. Isang hakbang laban kay Dustin kasama ang mga medium grade na divine gods ng Diyos ng Kadiliman, na sumuporta sa mga Diyos ng Liwanag. Kabilang sina Peterson, Morphe, Jarvis, at si Devin. Nasa paligid. Kukuha agad sila. Posibilidad. Ang lubusang kakaibang hayop at ang sunog sa kuna na hayop. Sinukat ang kanilang mga pagkalugi at piniling tumakas kasama ang kanilang mga tauhan. Ilang sandali, sinakal ang hangin sa amoy ng mga nabubulok na bangkay. Ang mga bangkay ng preliminary grade divine gods ay lumutang sa magulong kawalan. Ang ilan ay buo, habang ang iba ay buo. Sa wakas ay naging isang banal na Diyos. Mula sa kanyang tono, habang siya ay lumingon sa bagay na hinayla mo. Mamamatay tao freak out para sa dugo. Para takutin. Sa, paano mo mailalarawan ang iyong sarili? Bilang isang, hayaan. Ilayo mo sa akin si Dustin. Hindi ko kukunin. Peterson remarked habang binalik niya ang titig ni Morphe nang walang kurap. Habang humupa ang kaguluhan at lumiwanag ang hangin. Ang iba pang miyembro ng lumapit kay Dustin ang God of Lightside at binati siya. Pagiging isang banal na Diyos. Bilang tugon ng may pasasalamat at paggalang. Kinumpas ni Dustin ang kanyang mga kamay at magalang na yumoko. Noong sumasailalim siya sa internal demon tribulation moment. Noong nakaraan, ang mga taong iyon ay kumilos bilang isang kalasag upang protektahan siya. Kaya naman, nagpapasalamat si Dustin sa kanilang presensya at kontribusyon. Lahat ng isang biglaang. Ilang matataas na figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Bawat isa, nababalot sila ng itim na tela. Lupa sa lupa, alabok sa alabok, abo sa abo, let bygones be bygones. Naway magpahinga ka na ngayon sa kapayapaan. Sigaw nila sa ilalim ng kanilang hininga. Nang magsalita sila, tinipon nila ang mga bangkay ng preliminary grade. Mga banal na Diyos na lumutang nang walang magawa sa magulong kawalan. Dahil napapaligiran sila ng isang makapal na layer ng misteryosong kulay abo na ambon. Ito, mahirap para kay Dustin at sa iba pa na malaman ang kanilang mga katangian. Tahimik na nagmamasid si Dustin habang nakataas ang kilay. Akmang igalaw niya ang kanyang mga labi para tanungin kung sino sila ay naputol na siya. Dustin, pabayaan mo na sila. Galing sila sa Divine Corpse Palace. At dalubhasa sila sa pagkolekta ng mga katawan ng mga banal na Diyos. Ang Divine Corpse Palace ay isang misteryoso at makapangyarihang organisasyon. Ito ay medyo sikat sa paligid ng buong Sea of Chaos. Sa ngayon, pinakamainam kung panatilihin natin ang ating distansya mula sa mga tao ng Divine Corpse Palace. Binalaan ni Peterson si Dustin gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Sa magulong kawalan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ilang kakaibang figure na nakasuot ng damit na nagdadalamati ang nangongolekta ng mga bangkay ng mga banal na Diyos na nakakalat sa kawalan. Ito ay isang mabagal ngunit maingat na proseso. Inipon nila ang lahat. Pinupulot kahit ang pinakamaliit na piraso ng nabasag na laman at nagkapira-pirasong buto. Sila ay lalo na sanay pagkolekta ng mga naturang labi bago sila kumalat sa mga lugar na hindi maabot. Pinagmasdan ni Dustin ang mga kakaibang figure gamit ang isang pares ng malamig na mga mata. Kung hindi, ay para sa panghihikayat ni na Peterson at Morphe. Si Dustin ay magkakaroon. Humakbang na. Tinanong sila at gumawa ng mga aksyon. Ginawa niya, hindi nagtitiwala sa mga kakaibang figure kahit na tahimik nilang ginawa ang pagtitipon. Saglit siyang naghintay sa katahimikan. Ang magulong kawalan, na dati ay puno ng mga belang mga paa sa lahat ng dako. Naging walang laman ngayon.
Ginawa ng maayos ng mga tagapaglinis ang kanilang trabaho. Haha, binata, huwag kang magagalit. Kung pananatilihin mo ang iyong sarili sa gayong galit na kalagayan, magiging madali para sa iyo na gawin ito. Magkaroon ng mga hindi kinakailangang problema. Isa sa mga kakaibang figure ang nagbigay ng masasamang ngiti kay Dustin bago siya umalis. Kayong mga piraso ng tae mula sa Divine Corpse Palace. Huwag na lang. Galitin mo ako. O papatayin ko kayong lahat. Pagbabante ni Dustin habang nakapikit ang mga mata sa mga kakaibang figure na ay umaatres sa malayo. Hindi niya mailagay ang isang daliri dito ngunit siya palaging hindi komportable sa tuwing sila ay nasa paligid. Haha, ang ilang mga akma ng madilim at malamig na pagtawa ay nagmula sa mga kumukupas. Bilang tugon kay Dustin. Forget it, Dustin. We don't really need this now. We'd better not. Pukawin ang mga tao mula sa Divine Corpse Palace. Hindi mo ba iniisip? Kaya, sabi ni Morphe. Pero napakayabang ng Divine Corpse Palace. Inaaway nila ako. Nervyos. Gusto ko silang turuan ng leksyon at ilagay sila sa kanilang lugar. Dapat silang dumating sa 3,000 malaki at maliit na universo na may isang masamang layunin. Sigurado akong may binabalak sila. Lalo na iyong kahindek-hindek na palasyo nila. Itinayo nila ito doon para sa ilang taon at labis nilang ipinagmamalaki ito. Ang kanilang pag-uugali at masyadong nakakainis ang ugali sa lahat. At ang mas malala pa, ang mga Moldite. Walang respeto ang mga bastard mula sa Divine Corpse Palace. Sila, labis na hinahamak ang 3,000 malaki at maliit na universo. Nakasimangot na sabi ni Dustin habang nakaturo sa napakalaking palasyong lumulutang. Ang walang laman sa gilid ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang itim na palasyo ay nakatayong kahanga-hanga sa magulong walang laman sa labas ng gilid ng 3,000 malaki at maliliit na universo, na nababalot ng napakalaking nakamamatay na aura. Damaloy ang dugo ng iba't ibang kulay. Walang katapusang mula sa mga pader ng walang anumang mga palatandaan ng paghinto. Halata naman, na sila ay hindi kailanman nagkukulang ng dugo at nagkaroon ng walang katapusang supply nito. Ang iba't ibang uri ng mga imahe ng mabangis na totem ay inukit sa lahat ng panig. Nagpapalaki sa kadiliman at kakilakilabot nito. Maaari lamang hulaan ng isa kung ano. Papunta sa loob. Ang palasyo ng Divine Corpse Palace ay lumulutang sa ibabaw ng parehong lugar mula nang lumitaw ito. Hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Ganyan ang pag-uugali ng Divine Corpse Palace sa lahat ng oras. Ito ay nagpapakita, hanggang sa tuwing lumilitaw ang isang malaking bilang ng mga bangkay ng mga banal na Diyos sa dagat ng Chaos. Dumating sila nang hindi ipinaalam, nang walang anumang kagandahang loob, na parang sila ay nasa kanilang sariling mga bakuran. Lumilitaw sila sa publiko ng malinaw. Madilim na layunin. Sabi ni Peterson na may pilit na ngiti. Sa oras na ito, sa buong magulong walang bisa, ang mga Diyos ng kadiliman at ang mga nilalang ng nakahiwalay na mga alien space at ang underworld ay walang mahanap. Umalis silang lahat ng walang bakas. Tanging ang mga Diyos ng liwanag ay nanatili sa espasyong ito. Dustin, sa tingin ko mas mabuti na bumalik muna tayo sa base camp natin. Sabi ni Peterson. Sang-ayon ako. Kailangan ko ng ilang oras upang pagsamahin ang aking sarili. Tumango si Dustin. Bumalik ang liwanag. Naging karangalan namin. Ang mga Diyos ay humakbang pasulong upang magbigay galang kay Frost at sa dalawa pa. Premium grade na banal. Ipinadama ng mga Diyos ang lahat ng Diyos ng liwanag. Lumulubog sa dagat ng kaguluhan. Habang lumalala ang sitwasyon at mas malala ng kadiliman at ang mga tao mula sa nakahiwalay na alien space ng malaki. Mas marami ang mga Diyos ng liwanag. Na ang mga Diyos ng kadiliman at ang underworld ay bubuo ng isang alyansa. Maaga sa tila mga Diyos ng liwanag. Nabura na, premium grade divine gods na bumalik upang sumama sa mga Diyos ng liwanag. Lahat, Poltes, sa wakas nakabalik ka na. Nakita ang isa't isa sa mahabang panahon. Mga Diyos, sino? Ang mga Diyos ng liwanag ay nasa parehong panig ng marami sa mga banal
Mga labanang nangyari noong sinaunang panahon. Nagtayo sila ng malalim, bond at, nang may sigasig at tunay na kaligayahan. Ang iba pang mga banal na Diyos ay nakatanggap din ng mainit. Piging. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay uminom at piging. Pinuri ng lahat ng mga banal na Diyos si Dustin para sa kanyang mga kakayahan. Sinabi nila, maraming kwento, hindi lang nang kamakailan ay bumalik, tumingin kay Dustin na may pagpapahalaga sa kanilang mga mata. Kamay ni Dustin at hinayla siya paupo sa tabi nila. Nang liwanag ay mataas ang tingin kay Dustin at gustong magkaroon. Para sa tapos na. Nakahanap ng secret room si Dustin at nagsimula na. Pambihirang tagumpay at nanalo ng isa pang malaking laban. Kailangan ng panahon para pagsama-samahin ang kanyang cultivation base. Sa silid, nakaupo si Dustin na naka-cross-legged. Babalik ka mamaya kalahating araw. Tapos na ako at matatapos na. Sabi ng maliit na puno bilang. Ay ang magulong mundo. Bumalik sa oras. Isang ngiti. Nakatingin sa puno ng may pagmamahal. Nangyari na naman. Hindi na ako maghihintay ng ganoon katagal at aalis na ako. Sabi ng puno ng mundo na may kawalang kasiyahan. Pagbutihin ng husto. Hindi ko man lang masimulang sukatin kung magkano. Sa iyo, ikaw ay naging isang banal. Unang beses tayong nagkita. Oo naman. Ito pala, sabi ni Tree sabay tango. Parang iritado ang boses nito. Hindi ko maalala kung kailan mo sinabi. Sabi niya, kagatlabi, may ganyan. Huwag ka, babalik ba ako dito? Isang hawak sa akin. Kahit na gusto lang nila akong gamitin para sa sarili nila. Makasarili at masasamang pakinabang. Tiyak na sila, sabi ng magulong puno ng mundo na may bahid ng iritasyon sa mukha. Well, tama ang iyong paghatol. Sinabi ni Dustin na aliwin ang magulong puno ng mundo. Kumusta ang sitwasyon sa Fallen Immortal Cosmos ngayon? Tanong ni Dustin. I'm glad you asked. It has been very good. Ngayon ito ay isang middle grade universe. At ito ay dahan-daang umuusbong sa isang high grade universe. Siyempre, magtatagal ito para maging isang tunay na mataas na grado. San sinukob. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan ito. Ang aking mga ugat ay nakaunat sa buong komunidad ng universo. Sila, mag-ugat sa kailaliman ng magulong walang laman at sumipsip ng malaki. Dami ng magulong enerhiya. Ang Fallen Immortal Cosmos ay pinapakain. Sa lahat ng oras dahil dito. Sigurado ako na hindi ito magtatagal para sa Fallen Immortal Cosmos. Upang umunlad sa isang mataas na uri ng universo. Sandali na lang. Sabi ng magulong puno ng mundo. Ang galing. Tuwang-tuwa si Dustin sa narinig. Noong nakaraan, ang Fallen Immortal Cosmos ay nagtataglay ng reputasyon bilang isang basurang universo. Ito ay halos nireranggo sa ibaba ng listahan kasama ang 3,000 malaki at maliit na universo. Ngunit ngayon, ito ay naging mas malakas at mas malakas sa bawat araw na lumilipas. Na may layuning maging isang high-grade universe. Oh, by the way, maraming Divine Realm Cultivator sa Fallen Immortal. Ang Cosmos ay nakabuo na at nakakuha ng potensyal na maging mga banal na Diyos. Malapit nang magkaroon ng maraming banal na Diyos. Dagdag pa ng magulong puno ng mundo. Talaga, napakagandang malaman iyon. Parehong nagulat at natuwa si Dustin. Noon pa man ay gusto na niyang lumitaw ang maraming Divine God sa Fallen Immortal Cosmos hanggat maaari. Hindi naman talaga big deal. Natural lang sa medium grade cosmos. Gumawa ng isang maliit na bilang ng mga banal na Diyos. Bukod dito, sa tulong ko, ang kalidad ng Fallen Immortal Cosmos ay mas mataas na kaysa sa anumang iba pang katamtamang antas na universo. Ang malawak, kapansin-pansin ang improvement, kaya hindi na nakakagulat na makita na maraming mga banal na Diyos sa Fallen Immortal Cosmos. Bulalas ng magulong puno ng mundo habang nakakunot ang mga labi. Tama iyan. Tumango si Dustin. Okay, sa ngayon, babalik ako sa Fallen Immortal Cosmos para magkaroon ng suriin. Nagpa siya si Dustin na ipagpaliban ang kanyang paglilinang sa pag-iisa para sa oras. Pagiging. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap sa magulong puno ng mundo,
Gusto niya bumalik sa Fallen Immortal Cosmos para tingnan muna. Sa loob ng Fallen Immortal Cosmos, ipinaalam ni Kevin ang kanilang mga tao. Sa sitwasyon ni Dustin, calm down. Everyone, don't panic. I just got the news from the magulong puno ng mundo na nalutas na ang nagbabadyang sakuna. Meron, hindi na kailangang iwanan ang 3,000 malaki at maliit na universo. Hindi na, tuwang-tuwang anunsyo ni Kevin sa mga tao. Naghiyawan ang lahat sa tuwa nang marinig ang anunsyo. At saka, mayroon akong isang piraso ng mas mahusay na balita. Bumalik na si Dustin. Dagdag niya na may malapad na ngisi sa mukha. Talaga, nakabalik na si Dustin. Ang galing. Parang hindi totoo. Napabuntong hininga ang matataas na pinuno ng Fallen Immortal Cosmos. Kaluwagan. Si Dustin ay hinahangaan ng lahat sa Fallen Immortal Cosmos mula noon. Nagsilbi siyang tagapagtanggol at pinuno nila. Walang makakaalam kung ano sila. Gagawin kung wala siya. Naniniwala sila na malalampasan nila ang anumang kahirapan hanggat kasama nila si Dustin. Master Kevin. Nakabalik na ba talaga siya? Safe and sound. Hindi napigilan ni na Caroline, Ivy, at Sue na tanungin si Kevin sa pangalawang pagkakataon. Ang pananabik na muli nilang makilala si Dustin ay tumibok ang kanilang puso. Oo, huwag ka nang mag-alala. Bumalik siya, buhay at sumipa. Ako, naniniwala siya na malapit na siyang bumalik sa Fallen Immortal Cosmos. Nakangiting sagot ni Kevin. Ang lahat ay sabik na naghihintay sa pagdating ni Dustin. Pagkalipas ng ilang oras, dahan-dahang lumitaw ang isang figure mula sa mabituing kalangitan ng Fallen Immortal Cosmos. Ito ay walang iba kundi si Dustin. Ang espiritual na enerhiya dito ay napakayaman at siksik. At ang batas ng ang pinakamataas na kaliwanagan ay tila naging perpekto. Napuno ng pagmamalaki si Dustin nang ilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang malaman ang sitwasyon sa buong Fallen Immortal Cosmos. Tama ang magulong puno ng mundo. Ang Fallen Immortal Cosmos noon. Ngayon ay isang middle grade universe. Hindi lang iyon. Ito rin ang pinaka-advanced middle grade universe out there. Dustin, bumalik ka na. Bulalas ni Kevin nang makita si Dustin. Habang wala si Dustin, si Kevin, sa tulong ni na Peterson, Morphe, at ibang mga banal na Diyos, ay matagumpay na napino ang orihinal na enerhiya, kakanyahan ng Fallen Immortal Cosmos. Ngayon, siya ang naging tunay na master ng Fallen Immortal Cosmos. Ngunit mayroon pa ring espesyal na lugar si Dustin dito. Bilang ang nominal na may-ari, iminungkahi ito mula sa simula. Nang iyon, kaya naman iminungkahi niya na si Kevin ang nararapat master dahil siya, pino ni Kevin ang orihinal nitong kakanyahan ng enerhiya. Alam na niya ngayon ang bawat isa. Pagbabago at paggalaw na nangyayari sa loob. Nang sumulpot si Dustin, siya, Dustin, Guru, si Ivy, Sue, at Violet ay lumitaw sa langit at lumipad patungo kay Dustin mula malayo. Nakarating sila sa harapan niya sa isang iglap. Leader Dustin. Ang mataas na antas ng mga figure ng Fallen Immortal Cosmos ay dumating din sa isa. Nang isa para batiin siya. Ang mabituing kalangitan ay mabilis na napuno ng karamihan. Iginagalang mga tao ng masiglang tinanggap si Dustin na may kagalakan sa kanilang guru. Sabay-sabay. Ang eksena ay wala. Naging Diyos ka na. Upang itanong ito noong una niyang naramdaman. Malalaman niya kaagad kung isang banal na Diyos. Sa pamamagitan at maging puno ng pagmamataas. Talaga. Wow! Napakatalino. Dustin. Ikaw ay natutuwa silang marinig. Kasama, sa pamamagitan ng hindi tayo magagawang ibuli ng pesky divine gods ng ganoon kadali. Mula sa akin, alam ko na magkakaroon ng higit pang banal. Kailangan lang magtrabaho, mga tao. Oo, gagawin namin. Sumigaw ng mataas sa langit. Nang isa at nakita, cultivation-based tila umunlad mabuti. Tumango kasama. Ang Fallen Immortal Cosmos ay patuloy na umunlad. Ang lakas nito, nilalang din bumuti kasama ng premium na yugto ng Divine Realm.
Mukhang ang galing mo. Pagkakataon. Puri sa kanya habang nararamdaman ang kanyang aura. Upang makapasok sa banal na kaharian. Maging, pinuko ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng cosmos na ito. Ang aking mga kasanayan. Bumuti ng husto. Sa isang iglap, nasira ako. Ay tama. Maaaring mayroon talaga akong malaking pagkakataon na maging isang Diyos. May excitement. Ang buhay ay nakilala ka at nakita ang iyong potensyal. Puno ng, kasama ko, malaki ang utang ko sa iyo. At, tugon ng mainit, ako rin ay nasa, the near future. Pwede din akong maging. Biglang sumulpot out of nowhere at lumapit kay Dustin. Mayroon ka, pumayag naman siya. Siyempre meron. Bilang isang nine-tailed demon fox. Kaya kung bumilis, ang aking promosyon habang nagpapatuloy ako sa aking paglilinang. Malapit na kitang maabyutin, sabi ni Violet kay Dustin. Winuwagayway ang kamao bilang determinasyon. Haha, sigurado. Hindi napigilan ni Dustin na matawa sa kanyang pagiging bata. Noong, naabot mo na ang pinakamataas na yugto ng Divine Realm bilang. Mabuti, hindi masama. Komento ni Dustin habang inilipat ang tingin sa gnome. Postahan ka, pero hindi mo na kailangang magsalita. Kung tutuusin, ang lakas ko, walang kumpara sa iyo. Nakapout lips ang sagot ng gnome. Munting uod. Ikaw, kung tutuusin sa iyong aura, magkakaroon ka ng isang some-ire ngayon din. Bulalas ni Dustin habang nakatingin sa Divine Silkworm sa tabi ng gnome. Ang banal na silkworm ay nagbagong anyo sa isang tao. Ito ay nagkaroon ng lumingon sa isang gwapong binata. Matikas at nakaistilong. Ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay napakabangis at nakakatakot bilang. Lumiligid ang mga transparent na alon sa paligid niya. Isang malakas na tunog ng pagsipol. Narinig na lumabas sa kanyang katawan. Masasabi ni Dustin na ang nangyayari sa Divine Silkworm ay tanda ng tagumpay. Ang Divine Silkworm ay nasa premium stage na ngayon ng Divine Realm. Sa lalong madaling panahon, siya ay magiging isang preliminary grade na banal na Diyos. Hindi nakakagulat na sinabi lang sa akin ng magulong puno ng mundo na gagawin ng isang banal na Diyos. Malapit nang lumitaw sa fallen immortal cosmos. Ito pala ay ang banal na uod na silkworm. Sa isip-isip ni Dustin. Tuwang-tuwa. Oo. Malabo kong naramdaman na ang aking cultivation ay nagiging bottlenecking nitong nakaraan. Araw. At tila darating ang kritikal na oras. Ang Divine Silkworm ay tumugon at tumango. Dito ka na. Kunin mo sila. Magagamit mo sila kapag nag-break ka. Sa pamamagitan ng kaway ng kamay. Naglabas si Dustin ng space ring at iniabot. Sa Divine Silkworm. Ang space ring na ito ay naglalaman ng malaking bilang ng mga bihirang kayamanan mula sa langit at lupa. Banal na mga table tasks. Banal na kristal. At lahat ng uri ng mahahalagang bagay. Mga kayamanan. Ang mga kayamanang ito ay nakuha ni Dustin habang siya ay naglalakbay. Ang Fallen Divine Valley. Para sa isang mandirigma sa Divine Realm. Ang halaga, sa mga kayamanang ito ay hindi maisip. Ngayon ay inilalagay ko ang lahat ng aking mga karanasan at mga insight na natamo ko noong ako. Sumailalim sa apotheosizing doom sa iyong soul sea. Gamitin mo, matalino. Ikinaway ni Dustin ang kanyang daliri at isang sinag ng liwanag ang bumaril sa banal. Silkworm Soul Sea. Dustin, sa wakas nakabalik ka na. Kailangan mong maghiganti para sa akin. Out of the blue, lumitaw sa Starry ang isang matangkad na matandang nakasuot ng silver na damit. Langit, patakbo siyang tumakbo patungo kay Dustin na may takot sa mukha. Heavenly Majestic Pot, ikaw talaga. Baka sa mukha ni Dustin ang pagkagulat. Brat, hindi ako makakauwi ngayon. I heard my headquarters was. Dinurog ng mga crony ng mga Diyos ng kadiliman. Dapat ipaghiganti mo ako. Hindi nagtagal. Ang Heavenly Majestic Pot ay humakbang patungo kay Dustin. Ang tangkad niya at matibay na kwadro na nakasuot ng pilak na damit. Kasama ng kanyang parisukat na mukha. Gawa, parang mas nakaka-intimidate pa siya. Tignan mo, muntik na akong mapagkamalang may iba ka. Lalaki ka ng karisma ngayon.
Nagliwanag ang pagpapahalaga sa mukha ni Dustin habang nakatingin sa langit. Majestic pot mula ulo hanggang paa. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin yan. Alam kong charming ako. Huwag mong ibahin ang topic. Inilibot ng Heavenly Majestic Pot ang kanyang mga mata kay Dustin. Huwag kang mag-alala. Itatapon ko ang mga Diyos ng kadiliman mula sa Heaven God Cosmos at tulungan kang maibalik ang iyong punong tanggapan. Nasa iyo ang aking salita. Ngumiti sa kanya si Dustin bilang paniniguro. Buti naman hindi ka ungrateful. Tara na. Ang pagkainip ang nagbigay kulay sa boses ng Heavenly Majestic Pot. Tara, kababalik ko lang. Pagbigyan mo na ako. Pupunta ako doon sa iyo sa loob ng ilang araw. Napaungol si Dustin. Kahit na ang Heavenly Majestic Pot ay sabik na makuha ang kanya. Headquarters back. Wala siyang choice kundi pumayag. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naglabas si Dustin ng maraming cultivation resources, at ipinamahagi ang mga ito sa mga matataas na pinuno ng Fallen Immortal. Cosmos. Ang pagiging nasa Fallen Divine Valley ay naging malaking kita para sa kanya. Bukod dito, dahil nakapatay siya ng napakaraming Divine God, nagawa niya upang kolektahin ang lahat ng kanilang mga kayamanan para sa kanyang sarili. Sa ngayon, ang pinagsama-samang kayamanan ni Dustin ay higit pa sa pinakamabangis ng lahat. Imahinasyon. Bagamat hindi niya talaga naisip kung gaano karaming cultivation resources at mga kayamanan na pag-aari niya ngayon, pakiramdam niya ay hindi niya ito mauubos, dahil ang Fallen Immortal Cosmos ay nasa ilalim ng kontrol ni Dustin at lahat. Ang mga mataas na antas na pinuno ay kanyang pinagkakatiwalaang mga subordinate. Hindi niya gagawin kailanman maging maramo sa kanila, walang pag-aalinlangan. Iniabot niya ang bawat isa sa kanila, na may maraming mapagkukunan ng pagtatanim sa pag-asang makakatulong ito sa kanila. Pagbutihin ang kanilang mga kapangyarihan. Salamat, Leader Dustin. Ang mga nakatataas na pinuno habang kinukuha nila ang mahirap sa utos. Boses niya, Opo, Ginoo. Ng Fallen Immortal Cosmos ay sumagot ng isa at sunod-sunod na umalis. Isa pa, dinala ni Dustin si Caroline at ang iba pa pabalik sa Immortal End World. Naging maayos iyon. Komento habang nakatayo sa labas ng ang Fallen Immortal Cosmos ay may mas espiritual na enerhiya. Isang lugar na hinahangad ng bawat magsasaka. Sinubukan na ang lahat ng paraan para makapag-settle down. Ni A. Mga magsasaka sa isang malakas na sigaw ang nanggaling. Ang Immortal End World ay hindi na tumatanggap ng mga immigrant. Ang mga tagalabas ay hindi pinapayagan na pumasok ng walang pahintulot. Ngayon, isang nasa katanghaliang gulang. Kaya, paano kung hindi mapigil ang matawa habang patuloy na humahakbang patungo sa Immortal? Tapusin. How dare you? Pinahihintulutan na magdulot ng kaguluhan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa susunod na sandali, habang papalapit si Dustin, naramdaman niya ang bigat. Maraming din nakikitang mga bundok na dumidiin sa kanya. Pati mga daliri niya, nakatayo pa rin parang, ikaw. Ang nasa katanghaliang gulang na isip ni Ma ay tuluyang na blanko. Binalot siya ng takot, isip at nawala ang iyong. You stop, Leader Dustin. Saway ni Violet sa medyo may edad na. Ang nom. Anong sinasabi mo? Siya. Lagot ako. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bilang siya. Dahil madalas silang pumasok at lumabas sa Immortal. Ang lalaking sinusubukan niyang pigilan ay ang maalamat na pinuno na si Dustin. Siya, naging ganap na takot, kung hindi lang dahil sa aura ni Dustin. Pagsuporta sa kanya, ang kanyang mga tuhod ay gagawin. Sige, hindi mo alam na ako iyon at ginawa mo ang dapat mong gawin. Pababa, ito, regalo ko ito, sabi ni Dustin habang siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi magkakaroon ng atake sa puso. At nawala. Oh my gosh! Bago bumalik sa katinoan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang kanyang mga tauhan. Lahat ng ganyan ang traito sa kanya. Ako ay ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang inaalala kung ano lang.
Ilang sandali upang mabawi ang kanyang katinoan. Habang siya ay natisod sa kanyang mga paa. Siya, naalala ang space ring na pinindot ni Dustin. Takot siya, para siyang itinaas sa langit pagkatapos ihulog sa impyerno. Immortal Transforming Realm. Hindi pa siya nakakita ng napakaraming kayamanan. Mga kayamanan na hindi niya kailanman nakuha. Leader Dustin. This is too much. I'm so flattered. Bulong ng middle-aged sa sarili. Napuno siya ng kaba at saya habang tumirik ang kanyang mga mata kung saan niya huling nakita. Dustin bago siya mawala. Lahat, halika rito. Binigyan tayo ni Leader Dustin ng mga kayamanang ito. Lahat tayo, magkaroon ng bahagi dito. Deklare ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang mga tauhan pagkatapos ng A. Mga sandaling iniisip, habang nagkukumpulan ang lahat sa kanya. Inilabas niya ang lahat sa loob ng space ring at ipinamahagi ito sa kanila. Siya ay isang mabuting tao. Napatango si Dustin sa sarili nang maramdaman niya ang sa middle-aged na lalaki. Mga aksyon. Violet, may kailangan akong gawin para sa akin. Sabihin mo sa mga high-level leaders. Para mas bigyang pansin ang kanyang paglilinang. Magiging kapaki-pakinabang siyang tao sa atin. Walang kamatayang katapusan ng mundo. Bilin ni Dustin. Nasa nito. Ang pagkakamali niya ay naging blessing in disguise. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Violet. Hindi kailanman inaasahan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na ganoon kaliit. Pangyayaring magpapabago sa kanyang buhay. Pagkatapos ng araw na iyon, ang Immortal Endworld, naglagay ng dagdag na mapagkukunan para sa kanyang pagsasanay at mabilis siyang sumulong. Kanyang paglilinang. Sa kalaunan, nagawa niyang maging isa sa nangunguna. Master sa Fallen Immortal Cosmos. Iyon ang kwento ng buhay ng nasa middle-aged na lalaki matapos niyang makilala si Dustin. Matapos ibigay ni Dustin ang utos niya kay Violet ay nag-message din siya kay Kevin. Tungkol sa Immortal Endworld sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ayon kay Kevin, ang espiritual na enerhiya sa Immortal Endworld naging mas siksik sa nakalipas na ilang taon. Maraming mga magsasaka mula sa iba. Ang mga mundo sa Fallen Immortal Cosmos ay gustong manirahan at maging mamamayan ng Immortal Endworld. Dahil limitado ang teritoryo ng Immortal Endworld, hindi nila magagawa tumanggap ng mas maraming immigrant. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagpasya na putulin mga immigrant mula sa labas at pinipigilan ang mga tagalabas na pumasok. Nakikita ko, kung ganoon, hayaan ang mga mahuhusay na batang magsasaka lamang ang pumasok. 2/3. Utos ni Dustin matapos mapag-isipan ang sitwasyon saglit. Pagkatapos, bumalik si Dustin sa Flame Holy Land kasama si Caroline. At ang iba pa, agad na nagdaos ng piging si Elder Sharp para salubungin ang pagbabalik ni Dustin. Kanilang punong tanggapan. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Dustin sa Flame Holy Land. Punong tanggapan. Lahat ng tatlong asawa niya ay nakipagsabayan sa kanya dahil hindi nila matiis makipaghiwalay sa kanya kahit isang segundo. Dahil nakonsensya si Dustin na wala siyang masyadong oras para makasama siya. Mga asawa, ginawa niya ang lahat para mapasaya sila. Samantala, pakiramdam ng kanyang tatlong asawa ay sila ang pinakamasayang babae. Ang mundo sa pamamagitan lamang ng pagiging katabi niya. Mapayapang lumipas ang 5 araw. Dustin, huwag mong ubusin lahat ng oras mo sa mga babae, huwag mong kakalimutan na ikaw. Nangako na tutulungan akong maibalik ang aking punong tanggapan. Biglang pinaalala ng Heavenly Majestic Pot si Dustin sa pamamagitan niya. Espiritual na kahulugan. Oo naman. Bumisita tayo sa Heaven God Cosmos ngayon. Pumayag naman si Dustin. Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Tara na. Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mukha ng Heavenly Majestic Pot.